ang utos ng ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr., is that we should be able to fight and preserve our forces for at least 20 days hanggang 30 days. Magandang gabi po sa ating mga kabisdak. Medyo low note muna tayo ngayon dahil alam nyo na, hinahanap ko yung mastermind ng flood control sa Ilocos. At medyo mainit pa rin po ang usapin sa isyu ng flood control na napunta na nga ho sa Davao City yung ICI. Pero iba yung pag-usapan natin ngayong gabi. Pag-usapan po natin itong kahibangan ni Bongbong Marcos na talagang ipinilit ho niya yung kanyang sarili at pinagsiksikan niya kay President Xi Jinping. Na meron pala siyang statement na doon sa nakaw na handshake nilang dalawa, yun na nga ho yung nakakahiyang handshake sa kasaysayan na binabash nga ho ito ng mga netizens sa social media, lalo na po mga DDS political bloggers. Hindi po ito pinapalampas. Meron pala siyang sinasabi, kaya umano siya nakipagtamay kay President Xi Jinping dahil ayaw niyang ma-offend itong si President Xi Jinping. Nagago na bangag talaga? Si President Xi Jinping pa, yung ma-offend sa kanya, anak ng kaguwang, saan siya humugot ng kapal ng mukha. Lumalabas na ginagamit niya talaga si President Xi Jinping sa kanyang publicity, media publicity. Kasi nga ho, wala siyang napala sa ASEAN Summit at wala po siyang napala sa APEC Summit diyan sa Korea. Pero nagulat ho ako, ito, may transcript tayong babasahin, maya-maya pag-uusapan po natin. Ang kakapal ng mag-asawang itong si Bongbong Marcos, pagkatapos po nila mag-lima sa Kabanbayan at winawalda sa Malaysia, sa Korea, o hito. Agad na umuwi sa Pilipinas at hinabol yung undas. At hayan, humarap sa kanilang tatay na si Makoy Sr. sa libingan ng mga bayani. Hindi ba nila alam? Hindi ba sila nalibadbaran dyan? Hindi ba tumatayo yung mga balahibo nila dyan? Pagpunta nila sa sementeryo? Except na makakapal ang mga mukha nila dito. Hindi ba nila alam na yung nagpalibing sa kanilang ama ay si former President Duterte? Kung ikaw, matino pa yung pag-iisip mo, hindi ka bangag. Putangin na, mag-iisip ka di ba ho? Tika, bibisita ako sa tatay kong yumao, nakausap ko gabi-gabi, advisor kong multo. Habos, tayo na, nagpalibing dito si Duterte. Tapos si Duterte pinakulong ko, nandun sa dahig, pinakidnap ko. Mag-usapan rin po natin yan. Kasi ang kapal na po ng mukha ng mag-asawang ito, para bang akala ho nila, ang mga Pilipino ay tanga-tanga pa rin. At pag-usapan rin po natin, yung isang attack dog niya na si Antonio Contreras, ito ay profesor. Napakabubong profesor ho ito. Alam niyo ho ba, kawawa lang ang mga estudyante ng profesor na ito dahil tanga at bubo yung kalbong ito. Alam mo to si Antonio Contreras, matagal ko na rin po ito nakasagutan noon pa 2022 presidential election. Doon si Bongbong at saka Sara Unitim pa. Binanatan ko rin po yan kasi nga bastos na bastos itong hinayupak na ito. Binabanatan si Vice President Inday Sara habang kasama si Bongbong Marcos. O tingnan mo noon pa lang, may history na itong mga supporters ni Bongbong ay sinisira lamang ang mga Duterte. May mga itim na balak na ito na nga po yung nangyayari. Pero bago po ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell. Sa mga trolls ni Bangag, anak ka ng kaguwang ka, mag-subscribe din po kayo. Hindi yung nanonood lang kayo dito, nag-trolls, yung mayaman kayo. Ayaw nyo mag-subscribe, barangin ko kayo. Pabarang ko kayo sa kasama ko dito. Okay, basahin natin yung sinasabi ni Bongbong Marcos na script. Ang sabi niya dito, yung sinasabi niya na kinamayan daw niya si President Xi Jinping para hindi ma-offend. Kung susumahin, no, bakit nasabi niya na kinamayan niya si President Xi Jinping para hindi ma-offend? Putangin ng palusot na yan, no? Ang layo-layo. In the first place, hindi po siya tinawag sa APEC Summit na Bongbong Marcos. Pumunta ka dito, kumamay ka kay President Xi Jinping. Tinawag ba siya? Hindi. At wala sa protocol yun. Wala ho yun sa programa na kumustahin ni Bongbong si President Xi Jinping. Kung nasa programa ho, siguro yun, pwede niyang sabihin na baka ma-offend. Kasi nasa protocol na dapat ako kukumusta dito kay President Xi Jinping dahil siya yung next ang chairman ng APEC Summit. Ay, pag hindi ako kukumusta, ay baka ma-offend si President Xi Jinping. Na pagkatapos mo binanatan sa Malaysia, ngayon ipinagsiksikan mo yung inyong sarili sa Chinese President. Utangin ang tanga mo kung ganun. Lumusot ka. Anong logic na sinasabi mo para hindi ka ma-offend? Ang tawag sa'yo, gate crusher ka. Hindi ka imbitado, anak ng kagwang ka, kumain ka. Nagsauli ka lang ng walis, tapos nakita mo may kainan, President Xi Jinping, nandito na yung walis, ang daming pagkain dyan. O putang ina, nakakain ka. Gate crusher tawag ka dun. Hindi ka imbitado, pumunta ka, umupo ka, ang kapal ng mukha mo, bangag ka talaga. Ngayon, nanghikain ka na. Iyon ang nangyayari. Simpleng logic lang yan. Huwag na natin po paghirapan ang ating mga sarili. Ito ay panarantado po ni Bongbong Marcos kay President Xi Jinping. At tingnan mo ha, alam niyo po ba nakakatakot yung ginawa ni Bongbong doon? Nabigla siyang nag-handshake kay President Xi Jinping na wala sa programa. Alam mo ang protocol niyan? Pwede siyang hawiin ng security detail ng President Xi Jinping. Pwede po siyang hatakin ng security detail. Ang pasalamat siya ang hinayupa ka
na wala doon ang security detail ni President Xi Jinping. Nandoon lang yung Chinese minister ni President Xi Jinping sa likod. Actually, pwede siyang hatakin dun eh. Pwede mo sabihin, putang ina, ba't ka nagano? Kumamay kay President Xi Jinping. Wala sa protocol yan. Oh, kasi kung tutuusin, dapat alisto yung mga security ni President Xi Jinping. Unang-una, binanatan mo eh. Itong Chinese na president na ito sa Malaysia. At ngayon, ikaw pa nang bubuli sa West Philippines dyan. Eh, malay natin, meron kang patalim dyan, nahawak. Meron kang sandata dyan, baril, nahawak. Na bigla kang lumapit sa Chinese president na wala sa pinag-uusapan, wala sa protocol. Yung ginagawa mo, putang ina, nakakahiya ho eh. Dapat nga, binuhat ka, kagaya kay Trillanes, sinawakan ka dito sa pantalon at itinapon ka. But napanood din po natin yun. Nung pinigilan po siya ng parang announcer na sabi, itigil nyo na po, okay na po yun, wag na po kayong balik na po tayo sa ating mga upuan. Kasi siya lang ang nagbubukod tanging presidenteng ugag na tumayo, except sa South Korea, na siya ang host sa APEC, siya lang ang tumayo at kumumusta at nilampasan niya ang Vietnam at mga iba pang leader ng ibang bansa. Putang ina, nakakahiya nga. Ang tawag doon, gate crusher, hindi ho po pwedeng sabihin mo, putang ina, irarason po ninyo na baka ma-open si President Xi Jinping. Si President Xi Jinping pa. Yung ma-open sa'yo, anak ka ng kagwang, hindi ka imbitado, wala ka sa programa, walang logic yung sinasabi mong ma-open ka dahil hindi kasama yan sa protocol. Ang protocol, huwag kang kumumusta. Ang problema kang hinayupak, ang kapal ng mukha mo, hindi mo naintindihan dahil sira na yung pag-iisip mo. Okay. Talon muna tayo dito konti sa kay anak ng kagwang itong Boplax na ito na si Antonio Contreras. Alam niyo ho ba, matagal ko nang nakasagutan din to si Antonio Contreras. Actually, hinamon ko nga to ng debate. Kahit professor siya, hinamon ko po to ng debate kasi alam ko bubo to. Bubo itong professor na ito. Ito naman may issue sa sa blood control. Kaunti lang topic natin ho. Kasi nga nakakaawa lang ang mga ang mga estudyante ng professor na ito. Bakit? Ang bubo niya eh. Mantakin mo babanat pa siya ng hindi maganda kay former President Duterte. Kasi nga, ang mga Pilipino ngayon, hinahanapan na si Bongbong Marcos ng resulta sa almost 5 months, I think mag 6 months na ho. 5 months na investigasyon sa maanumalyang flood control sa kanyang administrasyon. Na umabot na nga ho sa 1.2 trillion pesos ang budget sa kanyang administrasyon lang ha. Para lamang sa flood control. Na lahat, ghost projects karamihan. At bumungad na nga ho ngayon na pinakamalaking scam sa kasaysayan na nangyayari sa ating bansa under Marcos admin, itong flood control na ito. Siyempre, ang taong bayan kasi nanonood, nag-imbestiga sila, kunyari, sasabihin, mahiya naman kayo, kahit kasama sa dyan, hinahanapan na po natin ang resulta eh. Ano ba ang resulta? May napakulong na ba? May nakasuhan na ba? Wala pa, as in ngayon, zero. Zero po. Yung nakasuhan, I think mga 11 weeks na, di ba? Sobra pa. Yung investigasyon. Sobra yata kasi mga 5 months na eh. Doon? Resulta, gumagastos. So ngayon, binibigyan na ho ng pondo ang ICI ngayon. Milyon-milyon yung pondo. I think almost 50 million pesos ha. Ang pondo ngayon para sa ICI lang, para mag-imbestiga lang. Tapos ang resulta until na wala pa rin nakasuhan. Si Saldico nakatakas na ngayon, nagdadrama dahil may death threat daw. Hindi uuwi, natatakot. Si Martin Romualdez nagsakit-sakitan. Hino-cover up, pinagtakpan ni Panpilo Lacson at pinagtakpan ng Department of Justice, Ombudsman. Ni Buying. Ano sabi ni Buying? Ang pananagutan lang ni Martin Romualdez ay kapabayaan lamang. Anak ka ng kamuti. Walang kasong kriminal. Milyon-milyon na ho ang nawala. Bilyon-bilyon. Wala pa rin kasong kriminal. Anak ng kagwang naman talaga. Pag-usapan muna natin yan saglit. Ang sabi kasi ni Antonio Contreras, ang sabi niya dito, doon sa mga nagsasabing wala pang nakukulong na kurap, ano ang tawag nyo kay Digong? Nagbabakasyon? Anak ka ng kamuti. Kawawa lang ang mga estudyante sa profesor na ito. Huwag na po kayong pumasok sa kanyang sa klase ninyo dito sa kalbong profesor na ito. Antonio Contreras, ang tanga mo. Bakit ganyan yung statement mo? Bakit ba si Digong ay nakakulong, nakidnap ngayon? Kinidnap ng Marcos admin, pinadala sa dahig. Anong kaso niya doon? Buntangin na, hirap na hirap nga pang magkaso eh. Hindi mo alam kung anong akusasyon kay Digong? Murder. Murder di umano tatlo. 3 counts of murder. Wala namang kasong pagnanakaw si Duterte. Anong sinasabi mo? Na nakakulong si Duterte, nakurakot si Duterte? Nandoon sa Netherlands? Ang inang hinayupak ng profesor na ito, si Raulo? No? Tinarantado ang taong bayan. Alam niyo, itong klaseng mga taong ito, desperado. Kasi nga, hindi na po nila kayang protektahan si Bongbong Marcos. So, gagawa ng statement, kahit alam nila, hindi tama, napakatanga naman kung maniniwala. Di ako professor ha, pero kung tangin araw-araw ko, kinakain ko po yung issue sa bayan. Yung issue sa politika, kinakain ko po. Lecturean kita, kalbo ka. Sa mga estudyante ng professor na kalbong ito, makinig ko kayo. Fake news po. Yung sinasabi ni Antonio Contreras, na di umano ay si Tatay Digong ay nakulong dahil sa korupsyon. Hindi po totoo yan. Putangin, kayo po nagkaso kay former President Duterte, kayo po yung nag-akusa. Na di umano, pinanggugurgor ni former President Duterte yung mga nahinayupak na mga drug lord, drug pusher, AJK. 3 counts of murder, corruption, anak ng kagwang naman talaga naman, Prof. Tinarantado mo lang ang bayan dito. Hindi ho, ganun.
ang dahilan kung bakit si former President Duterte ay nasa dahig at kinidnap ng mga animal. Wala nga kaso eh. Akusasyon pa lang ho. May kaso ba? For your information, Professor Contreras, ito po ang totoong kwento. Si former President Rodrigo Roa Duterte nasa dahig Netherlands ngayon dahil kinidnap ng gobyernong Marcos na ayon po mismo yan kay Vice President Inday Sara at sa mga ekspertong mga abogado. Tinarantado nila yung matandang iyon. Walang kaso si former President Duterte na korupsyon, plunder, or ano ba man sa ating bansa. Ang tanging akusasyon kay Tatay Digong dahil dumano sa EJK ng war on drugs niya sa panahon po niya. Kaya ho, ginamit ni Bongbong Marcos yan para si Duterte mapatahimik. Ang tanging reason po, ito po Prof. Kalbo ka, makinig ka, sa mga estudyante ni Profesor. Ako na munang yung professor ninyo ngayon, anak ng kabuti. Walang alam sa politika yan. Pinipilit lang yung sarili. Ang tanging dahilan po ni Bongbong Marcos kung bakit ipinilit po nila at ginamit po ng mga Marcoses ang ICC laban kay Duterte dahil pinatahimik po nila ito kasi malakas pa rin ang tiwala ng maraming Pilipino kay Duterte at malakas pa rin sa masa sa mga botante itong si Rodrigo Duterte. Ang tawag kay Digong ay voters magnet. Alam mo yung rockstar na pag nagsalita ay naniniwala yung taong bayan. At yung taong bayan kasi, ang isip nila, ang Pilipinas, ang presidente ay Duterte pa rin. Obsesyon ang nangyayari. Kasi hindi pa rin nakuha ni Bongbong Marcos ang loob ng maraming Pilipino. Hindi pa rin siya nirerespeto bilang isang presidente. Isa pa, dahil sa eleksyon, 2022, midterm election, sobrang lakas ni Digong, 2025 midterm election. Nandun ako po mismo nag-launch proclamation rally ng PDP. Nung proclamation rally ni Bongbong Marcos, ng mga senatorial candidate niya, anong sabi ni Bongbong? Ang mga kandidato umano ng PDP parang nakabili lang ng suka. Ang bili ng suka at tumakbo lang pagka senador. Nung nagkaroon ng proclamation rally, nagamit iyon ng PDP at prinomote ni Tatay Digong ang lineup napakalakas. Naalarma sila. Nung pumunta si Duterte sa Hong Kong, nakita ng bubong Marcos na ito ang maraming OFW sa Hong Kong, sigawan ng sigawan. Naalarma lalo sila. Ang tingin nila doon, wala na silang panama kay Digong. Ito pa, last lang. Kaya si Digong, tinarantado ni Bongbong Marcos. Unang-una. Ano? Kasi nga, si Digong lamang ang maingay pagdating sa korupsyon. Si Digong lamang ang matapang na nagkikriticize sa gobyerno ni Bongbong. Wala na hong iba. Yung mga komunista, mga kaliwang grupo, putang ina, ang pipipi ng mga hinayupak. Para bang santo si Bongbong Marcos sa kanila. Hindi nila nakitaan na kurakot si Bongbong. Wala silang nakitang palpak ang gobyernong Marcos. Tanging si Rodrigo Roa Duterte lang ang nakapagsabi na si Bongbong Marcos ay mayroong ibinibintang ginto reserve, gold reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas. 25 tons sinahanap yan ni Duterte. Yung PI ni Tambalosos at ni Bangag, sino nagbisto si Duterte? Yung pinaka-kontrobersya na ito ang pinanggalingan ng 1.2 trillion pesos na flood control ghost projects na pundo na ito, blanco sa Baykam, sa GAA, na hanggang ngayon nasa Supreme Court pa rin ang kasong ito. Magtangina, dito sila, natakot sila dito. Lahat-lahat na lang na-discover ni Duterte. Sino ang nagpalabas na puro blanco? Yung Baykam, Duterte, Vic Rodriguez at Kung Ungab. Doon sa podcast na Mayor Basti Duterte, si Imbasti, ako ang dabawin niya. Natakot sila doon. Dahil nagulantang na nagmikos-mikos sila sa Baykam. Pinirmahan ni Bongbong Marcos yung mga blanco. Sino nag-build out? Putang ina si Tambalos, Saldico. Nanggang ngayon may kaso pa rin sa Supreme Court na itong pundong ito na puro blanco, dito ang pinanggalingan, nakatakot-takot na insertion na flood control projects na puro mga ghost. So anong ginawa nila? Ginagago si Duterte. Pag uwi ni Duterte galing Hong Kong, putang ina, kawawa yung matanda. Wala pang tulog, wala pang mata. Hilo pa. May sakit, may diabetic. Putang doktor hinihingi, hindi pa binigay. Ginagago. May private jet na nakaabang dun sa Villamor Airbase. Pag galing siya naiya, kinidnap. Sinong utak na inutosan ni Bongbong? Si Tory. Walang warrant of arrest. Ang sabi nga ni Tatay Digong, putang ina, kamalas ko naman. Piskal ako. Pero ganito ang gagawin ho ninyo sa akin. Ano bang ginagawa ko sa inyo mga military? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Yan ay kaso-kaso lang ng mga puti. Ibibigay ninyo ako, maniwala kayo dyan. Di ba masakit yun sa damdamin natin? Na si Duterte piskal hindi nakatikim ng Regional Trial Court, na yun ang karapatan niya, nakalagay sa International Criminal Court panuntunan, na pag may ganyan, dapat idulog muna sa local court. Kung may mga ganyan red notice, hindi mo pinatikim si Duterte. Pinilit, kinidnap, at pinadala sa dahig. Yan po yun, Professor Contreras. Hindi po si Tatay Digong na-detain sa dahig dahil sa korupsyon.
yan ay na-detain si Tatay Digong dahil sa panggigipit, dahil sa akusasyon tungkol di umano sa AJK sa war on drugs. Animal, yung tatlo na nga yun, yung pagka-mayor pa si Duterte, hindi pa sa AJK. Yung iba doon, yung dalawa yata. Oh. Pinilit ninyo ginagago ang taong bayan. Pinilit ninyo tinarantado ang mga Pilipino. O ito, pag-usapan rin po natin itong hinayupak na ito. Ito. Alam niyo pa yung picture na yan? November 2 po yan. Sa libingan ng mga bayani. Kasama si Bongbong Marcos, kasama si Baki. Putang ina, ang kapal ng mukha ninyo dyan. Hindi ba ho kayo tinamaan ng hiya dyan? Hindi ba tumayo yung mga balahibo ho ninyo dyan? Na pagdating po ninyo dyan sa libingan ng mga bayani, may picture yung tatay ho ninyo. Na putang ina, ang tagal, ilang presidente ang nagdaan. Hindi yan apelibing eh. Sinusuka yan eh. Yung tatay nyo. Bilangin natin, gusto nyo? Corazon Aquino. Hindi yan ipinalibing ng mga dilawan. Si Fidel V. Ramos, hindi yan pinalibing ng mga dilawan. Si Irap, hindi yan pinalibing ng mga... Hindi yan pinalibing sa libingan ng mga bayani. Yan yung hiling ninyo eh. Si Gloria Macapagal-Arroyo, hindi rin yan pinalibing. Si Pinoy Noynoy Kuyako, hindi rin yan pinalibing. Sino nagpalibing? Rodrigo Roa Duterte. Kung hindi ba bangag-bangag ang mga hinayupak ng pamilyang ito, tangina, mahiya kayo kay Duterte. Yung tatay nyo, nabubulok na sa Ilocos. Pero handyan ngayon. Pinalibing sa libingan ng mga bayani. Hiling ninyo yan, matagal na. Pero si Duterte, hindi niya inisip yan na maraming magrereklamo, batikusin siya ng mga dilawan na hinayupak na kakampi ninyo ngayon. Hindi niya inalintala, batikusin siya ng mga komunista, aktivista na hinayupak kakampi ninyo ngayon. Basta ang nasa isip ni Duterte, puta, bayani ito. Si Marcos, senyor. Ipapalibing ko sa libingan ng mga bayani. Hindi ba kayo dyan minulto ng tatay mo? Sa bagay, minulto nga siya gabi-gabi, di ba? Minulto siya gabi-gabi. Kausap daw niya, advisor. Ghost. Kaya ang resulta, ghost projects. Ito yung ugali na hindi ordinaryong ugali at hindi po ito ugali ng isang Pilipino. Pag ikaw po ay Pilipino, siyempre meron kang tinatawag na delikadisa. Pero ito ginawa ni Bongbong. Putangina. Ito ay bunga lang ng pagkalulong niya sa pulburo na tuyo ng utak niya. Kumbaga, hindi na tumatakbo yung maayos na pag-iisip. Dapat dito, mental hospital sa Mandaluyong. Tanga mo naman. Sige nga, kayo mga bubunistang tanganista, sagutin nyo nga ho ito. No? Sagutin nyo po ang isyong ito. Patungkol po dyan. Hindi ba niya naisip na si Duterte nagpalibing dyan? Na si Duterte ngayon, tinarantado niya, mga Duterte sinisiraan niya. Tangina, kung hindi nyo naisip yan, ang tawag sa inyo, bangag din. Kasi nga, walang puso. Ang puso ng itong mga traidor. Kasi ayaw na po nila bumaba sa pwesto. Gusto nila manatili sa kapangyarihan. Hindi nga po pwede. Iyan po yung tinututulan ng mga Pilipino. Enough is enough. Hanggang 6 years ka lang. Kung hindi mo kaya yung pagkapangulo dahil lubog na tayo sa baha, lubog na nga tayo sa utang, lubog ng ekonomiya, mas maganda mag-resign ka. Pero yung pagkakapal ng mukha mo dyan, putang ina, wag mong ipairal yan. So ito, segue tayo ng konti. Alam ko po na itong direksyon ng gobyerno ng Marcos, gusto nilang manatili sa kapangyarihan. At ang mga opsyon nila ganito. Merong isang nagsabing political analyst na ang pinaka-last option nila para manatili sa kapangyarihan si Bongbong Marcos ay magdeklara ng martial law. Yun yung nasa isip po nila ngayon. Kasi nga, wala na po silang pambato sa 2028 presidential election. Kahit magsanib puwersa ho, ang pamilyang Marcos, pamilyang Aquino, nakita po natin si Chris Aquino at saka si Liza Marcos, ay magkasama na po. Recently lang, di ba? Kahit magsama-sama sila Pinklawan Dilawan, mga komunistang grupo, NPA, wala silang pambato. Wala silang napupusuan. Si Trillanes, hindi obra. Bakit? Putangin, nasa kaluukan nga, walang bumoto dyan. Buong Pilipinas pa. Sira na yan eh. So yung hinihiritan nila, si Risa Hontiveros, malabong mangyari. Si Martin Romualdez sana, pero sira na. So meron pa silang ginagawa, baka sakaling makalusot, magpasa sila ng panukala na ibaba yung edad sa pwedeng tatakbo sa pagkapangulo. I think 30 to 35, pwede na daw, or something ganon. So ipipilit nila si Sandro Marcos na patakboin sa pagkapangulo. Again, kahit sino po, yung kanilang pambato, ay walang mangyayari. Duterte pa rin ang mananalo. Pero ito yung kinakatakutan ko dyan. Pinakahuli-hulihang alas nila. Magdeklara sila ng gyera laban sa China. Yan ang nakikita ko na dapat ito bantayan natin. Sinabi na rin ni Kiko Barsaga yan, di ba? Bakit? Pag nagdeklara ng gyera, itong si Bongbong Marcos laban sa China, dyan sa West Philippine Sea, kasi nagpo-provoke na sila ngayon, di ba ho? Magagaya tayo sa Ukraine. Tingnan mo ang Ukraine. Gyera. Nung nagkagyera, pinapautang ng Amerikano, baon ng ekonomiya. Nung nagdeklara ng gyera, Ukraine sa Russia, walang eleksyon. Tama? Until now, walang eleksyon. Ilang taon na? Sino ang presidente pa rin ngayon? Si President Xi Jinping. Si President Xi Jinping, sorry. President Zelensky, animal, Chinese pala yun.
si Zelensky pa rin ang presidente. Baka si Jinping sa Pilipinas na pag nagdeklara ng gera. Mukhang yun po yung pattern na susundan ni Bongbong, yung pattern ni Zelensky. Bakit ko nasasabi na posibleng magdeklara ng gera si Bongbong para manatili pa rin sa kanyang pwesto? Hanggat may digmaan, wala po kasing eleksyon. Siya pa rin ang presidente. Kasi nga, itong mga statement ni Browner kamakailan, putang ina, nakakatakot guys eh. Pakinggan natin, para ano? Para maintindihan ng marami. Akala ko po ito ay fake news lamang. Putang ina, totoo pala, sinabi ni Browner ito. Considering the threats that we're facing, syempre i-compare natin yung capability natin with the capability of our other neighbors. No? Hindi specific na isang neighbor lang, but our other neighbors. No? But as of now, personally, I can say that we are already a world-class army, world-class armed forces. So kaya natin. We have the capability, kaya natin i-depensa ng ating bansa, pero ang sinasabi ko po, kulang pa. No? Kulang pa. Because if we consider the entire archipelago, ay hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa North. We are expecting that pag nagkagulo, no, syempre tayo muna ang makikipaggera. And then, but we are expecting also reinforcements or help from our allies. And this is under the Mutual Defense Treaty. Ang utos ng ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr., is that we should be able to fight and preserve our forces for at least 20 days hanggang 30 days. So yun yung pinaghahandaan po natin na kailangan ay kayang-kaya natin lumaban na tayo lang for about 20 to 30 days. Putang ina, tingnan mo ha. Si Bongbong Marcos daw ang nagsabi na dapat tatagal tayo sa laban ng 20 to 30 days. So habang makipagdigmaan tayo, hahayaan lang tayo ng Amerikano sa 20 to 30 days. So tunaw ng Pilipinas, buang ka, Browner? Akala mo ang digmaan ay baril? Yung parang putukan ka lang ng ng mga armas dyan na ordinaryo. Hindi, misil na po. Browner, kahit gaano ka world class yung utak mo na pangpurok, hindi yan ang obra. Dahil ang kalaban mo may nuclear power, may mga misil. Kung gaano tayo katapang, gano'n namang kakulang ang ating kagamitan. Putang ina, hindi po world class yung kagamitan natin. Ang tanga mo, Browner. So makipaglaban tayo ng 20 to 30 days. Hindi tayo tatagal sa 20 to 30 days na laban. Sabi nga ni Tatay Digong, segundo lang tayo. Ilang seconds lang tayo. Ilang minuto lang. Tunaw ng Pilipinas, pagdigma ng gusto nyo. Anong panlaban? Puta, missile system ng ng China. At missile system ng North Korea. O anong mangyayari sa Pilipinas kung hang itong hinayupak na ito? Hindi mo naisip yun? Hindi tayo tatagal sa digmaan. Okay, sana kung kayo yung una doon. Tapos pag matapos, mamatay na kayo mga hinayupak kayo, mga trolls, mga supporter ni Bongbong, tigil na tayo sa digmaan. Ang tanga nitong hinayupak digmaan kasi nga, magdeklara, matik, si Bongbong pa rin ang presidente at walang eleksyon. Kasakiman pa rin sa kapangyarihan. Paya kayo dito? Makipagdigmaan tayo sa China? Utot lang tayo. Takot nga kayo sa water cannon lang eh. Digmaan pa kaya? Utang na nakakatakot ng mga statement na yan. Kaya nga ito yung sinasabi ko eh. Dapat bantayan ito ng taong bayan. Dahil pag nagkaroon ng digmaan, yun talaga ang plano nila. Panigurado, walang eleksyon, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Pakinggan natin yung kaibigan natin, na magaling rin po na si Aluna Vlog. Ito po yung banat niya dyan kay Browner. Grabe, sobrang weird naman ang administrasyon na ito. Hindi ko alam bakit puro war ang pinag-uusapan. Hindi ko alam bakit may mga bilin-bilin pang ganyan si Ngagma Bongbong. na dapat 20 or 30 days before dumating yung kaalyado, yung tulong, Dapat tumagal tayo. kaya nating lumaban ng tayo lang. Ina na I yan. mean, why instead of war, why not promote peace? Correct. Why war? Sinong gusto sumabak sa gera? Mhm. Lalo sa panahon ngayon, sinong gusto ng gera? My God, kailan lang, di ba, angag ba? Nakipag-shake hands ka pa kay Xi Jinping? Alam mo yung ipinilit mo, isiniksik mo yung sarili mo, makapaka-shake hands lang yung presidente ng China. Tapos, Gibo and Browner, they are singing different tune. Mhm. Tapos may billing ka. Digmaan. Na dapat 20 or 30 days before. Kaya na natin makipaglaban na tayo lang. I mean, what for? Para saan yung billing na yan? Para saan yan? Do you really think na sasabak tayo sa gera? Gusto mo talaga ng gera? Tapos magyayabang-yabang pa to si Browner na, world-class army? My God, di ba yung bakod yung sa AFP, wasak, sira? Yun nga lang hindi niya mapagawa eh. Yung mga boots ba ng mga sundalo, maayos na? Kasi naalala ko before, humiling, okay, ang mga sundalo ng mga boots sa dating Presidente Duterte. Dahil hindi nga sila nabibigyan ng maayos na kagamitan, maayos na uniform. Di ba? Anong world ka sa sinasabi mo? Ayusin mo muna yung bakod mo. Yung bakod yung giba-giba dyan sa AFP, ayusin mo muna. World class ka pa. Tingnan mo yung peace and order nga sa Pilipinas, hindi nyo makaya eh. Anong world ka sa sinasabi mo? Ang nakakaloka pa, biglang kakablo ka, sabi mo hindi pa kaya. Kasi yung archipelago, etc. bla bla bla, may ganun-ganun ka pa explanation. Hindi nila lagagit. Saan pa ka-weird ng administrasyon nito? May gulay. Tsaka again, pwede ba? Please stop promoting war. Diba? Mag-promote kayo ng love, ng peace, kayusan. Alam niyo ba yung gera na gusto niyong mangyari itong singag ba? Alam niyo ba magiging epekto niya sa Pilipinas? Bagsak na nga ang ekonomiya natin. Lalo Correct. pang babagsak dahil sa gera. Correct. Can you imagine, kapag nagkagera, kayo ang unang-unang lalabas ng bansa. O meron kayong Lalayas yan. pagkatagpuan na kung saan kayo safe. At kumawa mga Pilipino. Akala ko ba pro-Pilipino kayo? Akala ko ba pro-Pilipinas ang administrasyon? Bakit nyo isinasulong sa gera ang Pilipinas? Correct. Bakit gusto nyo ng gera? Ba't hindi nyo pinaproteksyonan ang mga Pilipino? Bakit gera?
I don't understand, may mga paganyan-ganyan ka pa. Dapat 20 or 30 days before dumating yung mga kaalyado natin, kaya-kaya natin lumaban na tayo lang. My God. Do you really think kaya natin lumaban? May, ewan ko, napakawin ng administrasyong ito, sobra. Ipapahamak ng Pilipinas, ipapahamak ng ang Pilipino. Sobra-sobra nang ginagawa niyo pagnanakaw sa bayan eh. Wala na nga kayong itinira para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas, tapos gustong pag gumera. Putay na talagang bangag na to. Ipapahamak ng Pilipinas. Hindi pa yung pro-Pilipinas na sinasabi mo. Napaka-weird ng administrasyon ito. Sobrang weird. Tangina, bangag ka talaga, bangag. Mantakin mo, ito simpleng logic lang. Si Bongbong Marcos nakipagkamay kay President Xi Jinping. Kasi nga, baka ma-offend daw. Kaya nakipagkamay siya. Pero ang purpose nun, isiniksik niya yung sarili niya. Pero habang sa nakipagkamay kay President Xi Jinping, nakaplastikan lamang, ginamit si President Xi Jinping dito, yung mga bata niya, kagaya ni Browner, binilinan niya na kailangan tumagal daw ang mga militar, tayo, hindi lang mga militar, kasama tayong mga Pilipino, ng 20 to 30 days sa digmaan laban sa China. Wala na pong ibang pinatamaan dito, Browner. Putang ina, sasabihin mo pa ayaw mo magbanggit ng bansa. China eh. Sino bang sino ba yung tinitira ninyo, binubuli ngayon? Sino bang kainitan sa West Philippines? Di ba China? China ho, ang pinatamaan nyo dyan. Kung puro kayo dakdak, pag ang China mapuno, baka bagsakan tayo ng misil, sampulan. Ang tanga mo naman. Tama. Bakit digmaan ang ipopromote mo? Bakit ayaw mong ipromote yung usaping kapayapaan? I-resolve natin yung sigalot. Hindi po pwedeng ganun. Magdigmaan tayo. Walang gusto ng digmaan. Kayo mga tangang supporter si Bongbong Marcos, tanungin ko po kayo, handa ba kayong mamatay? Handa ba kayong makipagdigmaan sa China? Kaya ba ho ninyo sumalag ng mga bala? Hindi po yung bala basta-basta, missile po. Meron ba tayong Iron Dome, kagaya dyan sa Israel, na pag pinapaputukan tayo ng mga missile, puputok na din sa taas? Anong meron tayong missile system? Putang ina, hiram sa Amerikano, paltik pa. Kaya natin yun? Pag-isipan nyo po. Bakit napunta sila sa digmaan? Again, ulitin ko, ito ay pamumulitika. Ito ay kasakiman lamang. Ito ay bunga ng obsession. Kasi ayaw nila bumaba sa pwesto. Gusto nila sila pa rin ang presidente habang buhay. Baka ngayong ama niya na namatay, na pinalibing ni Duterte, na umabot ng 21 years, baka gusto niya i-break, gawin nilang 40 years, sila pa rin ang mamumuno ng ating bansa. Ang tanong, puta, papayag ba ang mga Pilipino magpakamatay dito para sa kanilang interest na mananatili sa kanilang kapangyarihan? Payag kayo? Kung papayag kayo, kayo na lang makapagdigmaan. Hindi natin kalaban yung China, kaibigan natin yan. Bakit ang mga statement ngayon ni Browner ay puro digmaan? Mantakin mo yung sasabihin niya. Ano sabi niya? AFP must hold line 20 to 30 days before allies. Sa tingin nyo ba, kakampihan tayo ng China o ng Amerika? Hindi. Magkaibigan na nga ho ang Amerika at China ngayon. Ang tanga nyo naman. Yung Mutual Defense Treaty na sinabi ho ninyo, wala pong mangyayari yan. Kasi bakit yung panahon ni Pinoy at saka nung nagkakumprontahan ang Pilipinas sa Scarborough Shoal at saka Chinese, nasa ng Amerika? Lumabas ba? Nangyari ba yung Mutual Defense Treaty na sinabi mo may rescue pa? Ang sagot, wala. Kaya wag po tayo magpabudol, magpaluko dito sa gobyernong makakapal ang muka dahil pag panatilihin po natin ito at magbulag-bulagan pa rin tayo at hindi pa rin kayo naniniwala sa aming mga political vloggers, bahala kayo sa buhay ninyo. Pati kami, damay kami dito. Kami mulat na. Nasa inyo na lang ho kung maniwala kayo sa pamilyang ito. Basta ang alam ko, totoo yung sinabi ni Bayani at Bayani. Itos pa lang siya. Mga kurakot na yung tatay ninyo, yung lulo ninyo, yung anak ninyo, pati kayo mga kurakot kayo. Isang apelyido lang ang kurakot, Marcos. Magandang gabi po sa ating lahat. Bubuhay po tayo mga Pilipino. Mamatay na yung mga kalbong-bubong